Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan si Bitcoin ay mukhang aakyatin daw po niya ang 50k or $50,000 na target price. At mukhang ito po ang parang ang magdudulot po nito ay yung malakas na ETF inflows. Yan, ito po yung Bitcoin ETF. At kung pag sinabi po nating inflows ay yung mga pumapasok na funds dito kay Bitcoin. Kaya yan po yung parang nagiging sanhi. Kaya nagpa-pump or umaangat po ang market price ni Bitcoin ngayon. At kung magpapatuloy po yung matinding yung strong ETF inflows na ito, ay mukhang magagawang akyatin ni Bitcoin ang presyong $50,000. At ayan, natin pong aalamin yung karagdagang detalye tungkol sa balitang ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po rito ay Bitcoin or BTC price is on the brink of breaching the $50,000 threshold as bullish momentum continues to build up amid substantial inflows into spot Bitcoin exchange traded funds or ETF. Kaya ayan po ulit, mukhang nalalapit na po na akyatin ni Bitcoin ang presyong $50,000 na threshold sapagkat patuloy pa rin yung bullish momentum nito na nabubuo at mukhang ang nagdulot po nito ay ang pumapasok na funds dito kay Bitcoin. Yan. Dito sa spot Bitcoin exchange traded funds. According to data from BitMEX Research, spot Bitcoin ETF net inflows surged from around $68 million at the start of the week to $541 million on Friday, marking the largest influx since the second trading day. Kaya yan, ganyan po pala katindi yung pumasok yung inflows dito kay Bitcoin. Biruin mo naman yung difference sa amount, nasa $68 million. Yan po yung kanyang pumapasok po na inflows. Nasa $68 million nung umpisa ng linggo na ito, nitong nakalipas na linggo. Tapos mula po sa $68 million ay bigla po itong sumabog sa $541 million noong sumapit ang araw ng Biyernes or Friday. Kaya yan, ito raw po yung nagtala ng pinakamalaking influx. Ayan, mula pa nung second trading day. Kaya yan, mula $68 million hanggang $541 million ay ang laki po talaga ng difference. Kaya yan, Bitcoin ETF flow 9th of February. All data out, a strong day at $541.5 million of net flow. Invesco had an outflow, the first non-GPT product to have an outflow day. Ayan, meron pang nagkaroon ng outflow dito. Kaya yan po yung mga ETF natin dyan. IBIT, ayan, FBTC, BTB, ARKB, BTCO, EZE BC. Yan po yung mga nasa ilalim. Ito po si GBTC, si Grayscale po yan. BTCW is Wisdom 3. Yan, si HODLI Van Eck. Ayan, yan mga provider po ng mga Bitcoin ETF. BlackRock still leads the pack, ending the week with over $250 million in net inflows. Ayan, si BlackRock po yung nangunguna. Ayan, ito. Siyempre, yung nahuhuli ay si Grayscale. Kaya, ayan, kulay red. Pinangungunahan po ni BlackRock. Ayan, yung inflows. Kasunod naman po ay si Fidelity at saka si Bitwise. At ayan, yung mga sumusunod. Kaya, nagkaroon po siya ng $250 million na net inflows. Itong si BlackRock.
Ito yung mga sumunod, si Fidelity and ARK Invest are not far behind with around $188 million and $136 million in net flows respectively. Kaya yan, si Fidelity ay nasa $188 million yung kanyang inflows, samantala si ARK Invest ay nasa $136 million naman yung kanyang inflows. The Grayscale ETF experienced a record low with over $51 million in a single day net outflow. Yan naman po yung outflow dito kay Grayscale. Nakaranas po siya ng record low, yan, na nasa $51 million yung kanyang outflow. Ayan, outflow po ito. Magkaiba po ang net inflow sa net outflow. Ito naman po yung lumalabas. Kaya yan. Fund flows are vital indicator of investor sentiment and behavior. In general, when investor pour money into funds, it indicates optimism about future profits. Yan, mahalaga rin po kasing indicator ang mga inflows at saka outflows ng mga funds. Kaya kung marami po ang pumapasok or inflows, ay nakakaapekto po ito sa presyo ng mga asset kung saan ay aangat. Kung pag outflow naman po ay yung impact naman po nito ay babagsak yung presyo ng mga asset. Kaya yan, on the other hand, when investors withdrew their money, it often signals increasing caution or concern. A strong inflow can drive up prices as increased demand attracts more investors. Kaya yan na nga yung pinaliwanag ko kanina. This can lead to a positive feedback loop where rising prices draw in even more investment, further boosting prices. Spot Bitcoin ETF have now amassed over $10 billion in asset under management, with BlackRock's iShares Bitcoin Trust and Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund leading the charge, each managing over $3 billion in BTC as reported by Hodl 15 Capital. Kaya yan. Ang kabuuang Spot Bitcoin ETF ay meron na po silang higit $10 billion na under management. Yan po yung mga malalaking may mga manager. Yan, manager ng funds ng ETF. Yan, ito po ay kasama po rito itong pinangungunahan po yan ng yan, BlackRock iShares Bitcoin Trust at saka Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. Yan, sila po yung nangunguna rito. Yan, sila yung may pinakamalaking minamanage na asset dito. Yan, maabot po ng 3 billion. Yan, Hodl 15 Capital. The new Spot Bitcoin ETF hold more BTC than Sailors and MSTR. Ayan, nakalimutan ko na yung MSTR na ito. The 9 new ETF purchase 216,309 Bitcoin worth $10.3 billion in just 20 days. Kaya yan po yung mga ayan, kitang-kita natin yung chart, dire-diretso lamang po na umaangat. Yan, ito po yung mga amount ng Bitcoin, number of Bitcoin held. Ayan. Ito po yung MSTR ni Michael Saylor. Parang MicroStrategy po yata or MacroStrategy yung kanyang yung kanyang kumpanya na nag-accumulate ng Bitcoin. Ayan, nasa 190,000. Ngayon ay kitang-kita natin na yung mga ETF ay nalampasan na po yung accumulation or yung holdings ng MicroStrategy ni Ginoong Michael Saylor. Bitcoin's price moved the same direction with the strong ETF inflows and performance. On February 9, the week's final trading day, the price soared to $48,200, up almost 6% in 7 days. The positive trajectory suggests that Bitcoin's push towards the $50,000 mark is increasingly viable in the near future with strong, persistent spot Bitcoin ETF performance. Ayan. Nung February 9 ay dito po umangat ang market price ni Bitcoin sa $48,200. Yan, 6% lamang po yan sa loob ng 7 araw. Ayan, ngayon ay mukhang magpapatuloy si Bitcoin sa kanyang pag-angat sa presyo, papunta naman po rito sa $50,000.
And other factors should also be considered, such as anticipated pre-halving rally, the Fed's monetary policy, and supply-demand dynamics. So far, all available indicators suggest that Bitcoin is at the start of a bull cycle. The expected $50,000 mark may soon become another support level for Bitcoin to hit a new milestone. Kaya yan, dapat maliban po rito sa impact ng spot Bitcoin ETF, ay dapat na rin daw po natin i-consider yung ibang mga bagay, katulad na rin po yung paparating na Bitcoin halving. At syempre yung monetary policy ng Fed at ang supply and demand dynamics. Pero gayon pa man ay karamihan daw po sa mga indicator ay nagpapakita na si Bitcoin ay nag-uumpisa na po siya sa kanyang bull cycle. Kaya inaasahan po na talagang aakyatin niya at baka babasagin pa niya ang $50,000 na price threshold or price level, at magiging support na lamang ito. Kaya ayan. Yan pong muli ang tungkol dito kung saan si Bitcoin ay mukhang nalalapit na raw ang kanyang pagkilos para akyatin ang presyong $50,000 na price target. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.